So, ang title po natin ngayon ay Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news sapagkat tinutulungan natin ang administrasyon sa kanilang panawagan, labanan ng fake news. Kaya linalabanan natin yung fake news na nanggagaling din mismo sa gobyerno. At ito na nga ang ating paksa ngayon. Unahin ko muna yung ating mga nagtatanong. Tayo bilang abogado, nagtatanong po maraming tao whether miyembro ng traditional media at saka ng new media, yung mga kasama natin na miyembro ng new media, yung may mga social media platforms, nangangamba ho sila dahil talagang nawe-weaponize yung batas, lalo na doon sa mga those who are expressing their honest dissent and expressing their honest criticism against the excesses, the abuses, and the corruption of the present administration. Wag ho kayong matakot, uulitin ko, malinaw sa ating saligang batas ang inyong karapatan. Article 3, Section 4. Meron po kayong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. At hindi po yan kailanman pwedeng bawasan. Ganon din ho, meron po kayong karapatan na magpahayag at maging bahagi ng lahat ng usapin na mayroon kinalaman sa publiko. Ayan po yung nakasaad sa Article 3, Section 7 of our Constitution. The right of every Filipino to information and access to information on all matters involving public concern. Ito nga ho yan, yung fake rescue at yung fake escape. Tatalakayin po natin yan ha. Fake rescue at yung fake escape, ang katumbas po nito ay fake news sapagkat nagagaslight po ang mga Pilipino. Ayaw daw po ng ng fake news. Di kausapin natin sila ngayon. Ano itong fake rescue na balita? Ano itong fake escape na balita? Ang katumbas po niyan ay fake news. So tinutulungan natin yung kanilang, kung matatawag mang itong advokasya, na labanan ang fake news. At ganun din o, meron din kayong karapatan under Article 13, Section 16, the right of the people to a reasonable degree of participation at all levels of social, economic, and political decision-making shall not be abridged. Malinaw po yan, may karapatan kayong maging bahagi at konsultahin ng gobyerno, kagaya nung ginawang pagpirma ng mga mambabatas diyan sa ginagawang huwad na impeachment process laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So yun po may karapatang kayong maging bahagi. Kaya nga lagi ko sinasabi, sisantehin nyo na yung mga kongresista na pumirma diyan sa huwad na articles of impeachment na pinadala sa Senado. Sisantehin nyo na. Take this midterm election as a renewal of the job employment or employment contract of all these congressmen. Kung kayo ay napapabilang sa distrito na kung saan ang inyong kinatawan ay pumirma dito sa unconstitutional at huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, huwag nyo na pong i-renew yung kanilang employment contract. Sisantehin nyo na po itong mga trabahante natin at mag-hire kayo ng mga bagong kinatawan sa ating mga distrito. Bakit? Sapagkat po sila ay hindi kayo pinaglaban, hindi kayo kinatawan sa Kongreso. Sila po'y representante lamang natin. Hindi ho kayo kinonsulta sa napakahalagang pinirmahan nila yung verified impeachment complaint. You were not consulted, neither was there any public hearing to get the consensus of the people in the respective legislative district or congressional district kung dapat ba silang pumirma o hindi. Tatandaan ninyo, sila ay mga trabahante lamang natin. Saan ka nakakita na yung trabahante ay nagdesisyon ng hindi kinukonsulta yung kanya mga boss o yung kanya mga employer? Kayo po ang mga employer, kayong mga mamamayan sa kada distrito. So yung mga pumirma na mambabatas, kada distrito, sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara,
Huwag nyo na pong i-renew ang employment contract niyang mga yan. Sisantihin nyo na, maghanap na ho kayo ng kapalit at mga bagong kongresistang kakatawan sa inyong distrito. Tutal, wala po pala tayong proper representation sa Kongreso. Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Tinatakot daw po sila na mawawalan ng pondo yung distrito kapag hindi sila pumirma. Maaari bang magkaroon ng ganon? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis pero wala tayong representasyon sa Kongreso. Nakakatakot na panukala yung kanilang ginagawa. Para nilang tinutulak ang ordinaryong Pilipino na mauwi na lamang tayo na no taxes because we have no representation. Hindi ba? Tinatakot na zero budget ang mga distrito. Saan ba galing yung budget? Hindi ba sa buwis na binabayad ng kada mamamayan na napapabilang sa kada distrito ng Kongreso? So wag po tayong pumayag, sisantihin nyo na. Itong mga mambabatas na pumirma at hindi kayo pinaglaban diyan sa Kongreso, basta na lamang pumirma sa unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya ho ay magpapasampa muli tayo. I-diskurso lang muna natin itong ating titulong Fake Rescue at Fake Escape sapagkat mahalaga po ito. Yung Fake Rescue, ito po ay bati lang muna natin si Soy Sos. Pwede po bang tanggalin ang mga congressmen since nakita na natin na delikado ang kanilang posisyon? Tanggalin po ninyo sa pamamagitan na wag nyo na po silang i-re-elect. Magpalit po kayo ng mga kongresista kada distrito, maglagay po kayo ng bago nakakatawan sa tinig ng bawat mamamayan kada distrito. Yung mga nagtatanong po sa atin, yung mga kapatid natin sa traditional media at ganun din sa social media, wag po kayo matakot, uulitin ko. Nandiyan yan sa saligang batas yung karapatan ninyo. At sinasabi na rin ng napakaraming desisyon ng Korte Suprema na yung freedom of speech and of the press are powerful weapons for accountability. Ito po yung ating gamitin to keep the government's enormous powers in check para hindi tayo abusuhin at para mailathala at para maibulgar ang lahat ng korupsyon na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Tuloy muna tayo dito sa ating fake news na title na Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news. Alam mo ninyo, mainit pa rin pinag-uusapan bagamat tila sinisikil at tinatabunan yung issue doon sa nangyaring pangingidnap doon sa bata na sinalbahe nga po yung daliri, pinutol. Alam nyo na po ngayon yan kung ano yung tinutukoy ko. Marami yung naglabasan nung March 5, merong nailathala sa Manila Times na pahayagan, yung The Manila Times. Nabanggit doon, nakakuha ng kopya yung pahayagang The Manila Times ng sworn statement nung hepe ng AKG or the Anti-Kidnapping Group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay na napagbalitaan ko rin sa maraming kaibigan, mahusay na operatiba ito. At sa kanyang sworn statement, again according to the Manila Times report of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay ay wala pong naganap na rescue. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat wag po tayong magpapagaslight. Let's not allow the government to change the narrative to just suit them and their interest and their agenda. Pinalabas nila na ito'y produkto ng isang hot pursuit operation. Matatandaan nyo? Hot pursuit na matutumbok na raw kasi di umano yung mga kidnappers kaya naobliga sila, napilitan sila, napuwersa silang bitawan yung batang kinidnap. Kaya nagtakbuhan pero makatangi-tangi. Alam nung unang press release, 22 suspects, 22 kidnappers. And when was this? At sinabi nila hot pursuit, malapit na raw nilang matumbok, ilang linggo na ho ang nakakalipas. Kahit isa doon sa 22 na kanilang na-identify yung numero, 22 kidnappers. Hanggang ngayon, ni isa walang maipresenta. Hanggang ngayon, produkto daw kasi
ng isang hot pursuit operation yung pagkaka-recover o rescue sa bata, kaya raw po napilitan bitawan ng mga kidnappers kasi masusukol na raw po yung 22 kidnappers. Hanggang ngayon wala. Yun pala is inilathala ng pahayagang The Manila Times, walang rescue'ng naganap. At ang ito ay ayon sa sworn statement ng mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay. Sinabi niya sa kanyang sworn statement doon sa report ng The Manila Times, walang nangyaring rescue at yung bata ay was dropped off by his captors. Sadyang binitawan, iniwan sa labas ng bahay at ito ay nakakabahala. Dahil bakit kinakailangang maglabas ng isang fake news ang PNP at ang DILG na nagkaroon ng rescue kung yung mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP ang nagsasabing walang rescue. In fact, ito nakakatakot. Doon sa kanyang sworn statement na napabalita sa pahayagang The Manila Times noong March 5, 2025, meron siyang sinabi sa kanyang sworn statement na yung sekretaryo daw po ng DILG may have engaged a third-party negotiator. Hindi ko po sabi ito po yung sinasabi ng balitang ng pahayagang The Manila Times na ayon sa kanila ay nakakuha sila at may hawak silang sworn statement ng mismong direktor o hepe ng anti-kidnapping group. Pag-usapan nun natin ito dahil sinasabi nga ng gobyerno, labanan daw ang fake news. O dilabanan natin ngayon, pag-usapan natin itong fake rescue. Kung mismo yung hepe ng anti-kidnapping group na ang nagsasabing walang rescue naganap at tila mayroong third-party negotiation na naganap, di walang rescue. Saan galing yung sinasabing produkto ito ng hot pursuit operation na kung saan 22 suspects daw ang kumuha dito sa bata na kinidnap. Kung 22, alam mo yung dami nila, 22 at produkto ng hot pursuit operation, makaraan ng ilan? 2 linggo na, magda2 linggo, ni isang suspect, wala hong napapabalita, walang identity, walang na-identify, walang nahuli. Akala ho ba natin, ang ibinalita sa atin, produkto ito ng hot pursuit operation, kaya binitawan yung bata. Huwag po nating isantabi ito sapagkat nakakagulantang ang balitang ito. Bukod sa may batang kinidnap, nagtutulak po ng peking balita. Yung mismong pambansang pulisya natin. Di ba ang kanilang obligasyon ay to protect and to serve? Paano tayo po proteksyonan at sisilbihan kung hindi sila nagbabalita ng totoo? At ito nga po yung nailathala sa pahayagang The Manila Times dated March 5, 2025. Sa mga nagtatanong, ano naman po yung fake escape? Ito po yan. Nagpadala sa akin yung ilan sa mga volunteers ho natin. Meron hong isang post sa kanyang page, itong si Rudy Sim. Si Rudy Sim ho ay nag-post sa kanyang page, may CCTV at yung report ng Bureau of Immigration. Tungkol pati picture meron po siya rito. Ito po yung tungkol sa isang Koreano na wanted po sa Korea dahil bigla raw po itong nawala o nakatakas nung ito po ay pinayagang umihi ng kanyang mga bantay na miyembro ng Bureau of Immigration diyan sa Quezon City Hall of Justice nung ito'y may bista sa Office of the City Prosecutor. Subalit pinakita doon sa page ng Rudy Sim yung mga actual na video na taken sa labas po ng banggitin ko na, sa labas po ng isang men's club yaan sa Quezon Avenue, kay Tanyag po ito. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa South Korea. Hindi po siya tumakas dahil mula po doon sa Office of the City Prosecutor, magkakasama pa po, kasama yung mga tiwaling Bureau of Immigration officers or personnel. Ito ay sadyang binitawan o pinakawalan. So fake news na naman
yung pinakalat ng ahensya ng gobyerno, yung Bureau of Immigration. Sabi nila, ito ay nakatakas sa banyo nung ito ay umihi diyan sa Office of the City Prosecutor. Pero tingnan po ninyo, bisitahin po ninyo, hindi lang tayo marunong kung paano mag-direct sa Facebook page. Hanapin po nyo yung posting nung Rudy Sim. Sim as in S-I-M, Rudy Sim. Andun po, pati yung CCTV. Yung CCTV may date po yan March 4, 2025. Andun din po, nakalakip po doon yung report ng Bureau of Immigration. Hindi po lahat ng kawani ng Bureau of Immigration ay mga tiwali o corrupt. Pero dapat ma-single out itong nag-escort dito sa Koreanong pinalabas silang nakatakas. Ang pangalan po ng Koreano na nakatakas base sa report ay Na Ik-yeon. N-A, Na Ik-yeon. Ayan po. Korean national, ang date of birth, bata pa po ito. Pero ito raw po ay nakatakas sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City habang nag-aantay ng kanyang bista. Subalit, meron pong expose yung Rudy Sim, ipinakita niya yung video, yung CCTV na nakuha po galing po sa CCTV po ng kalsada ito Kitang-kita, ibinaba doon sa men's club. Sauna Bat po yun, Sauna Bat dyan sa Quezon Avenue. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa Sauna Bat kasama yung kanyang bantay na immigration personnel. Sauna Bat Sauna Bat. Pagkatapos sa City Prosecutor's Office ng Quezon City, nagtungo sa Sauna Bat yung suspect na Koreano kasama yung kanyang mga bantay na empleyado ng Bureau of Immigration. At pagkatapos po nun, makikita rin na mag-isa nang lumalabas doon sa gilid ng Sauna Bat yung Koreano at dali-daling tumawid ng kalsada at sumakay sa isang nag-iintay na puting van. Puting van at yun na, nawala na, tumakas na, hindi na makita. Ang sinabi, kaya fake news, ang sinabi ng report ng immigration, siya raw po ay nakatakas nung umihi sa banyo ng City Prosecutor's Office. Kung umihi at nakatakas, bakit kasama pa rin niya yung kanya mga bantay na immigration officials or personnel diyan sa gilid ng isang sauna bath sa Quezon Avenue. Ibinaba muna diyan sa sauna bath at maya-maya, dali-dali doon din sa gilid kung saan siya binaba, ay lumalabas na po yung fugitive na Koreano at tumawid ng kalsadang nagmamadali at sumakay doon sa nag-iintay na van. These two incidents, yung fake rescue at yung fake escape o yung peking pagtakas umano ng Koreano, ito po ay fake news. Ngayon, yung mga nag-gaslight po sa gobyerno, forcibly trying to change the narrative so that their administration will look good. Ito ang labanan ninyo. Kung talagang totoo kayo na ayaw nyo sa fake news, bakit hindi ninyo ituwid yung fake rescue doon sa batang kinidnap? At bukod pa riyan, kung totoong ayaw nyo ng fake news, ba't hindi ninyo labanan yung fake escape na ibinalita naman ng Bureau of Immigration? Bakit ninyo tinututukan lamang yung mga kritiko ninyo na nagbabalita lamang din nung mga nakikita nilang hindi maayos na polisiya at pamamaraan ng pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos? Yan ang labanan ninyo. Mga kababayan, wag po tayo magpag-gaslight. So labanan natin ng fake news dito sa ating pahina, sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa inyo, tamang impormasyon ang makukuha po ninyo at itutuwid natin itong mga misinformation, malinformation at fake news na ipinakakalat ng gobyerno mismo. Singilin natin sila dito sa fake rescue ng batang kinidnap.
Singilin natin sila dito sa fake escape nung Koreano na di umano'y nakatakas nung umihi diyan sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. May inilabas yung isang journalista na si Rudy Sim sa kanyang pahina kompleto with video na nakuha sa kalsada, kitang-kita. Yung Koreano ay ibinaba sa gilid ng isang sauna bath diyan sa Quezon Avenue. At pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras, lumalabas doon sa gilid ng sauna bath, tumawid ng kalsada, sumakay sa nag-iintay na van. Yan ba ang nakatakas o sadyang pinatakas? Bakit hanggang doon sa kanyang pagtakas, kasama niya yung kanyang mga bantay o gwardiya mula sa Bureau of Immigration? Ito ang mga usapin na dapat malaman ninyo, aking mga kababayan, sapagkat wag ho tayong magpapabudol muli. At meron din isang balita na inilabas na kanina lamang ho, pinadala sa akin ito, yung tinanong, ang dami yung nagme-message sa akin, sa mismong site ng gobyerno, yung Philippine News Agency na nag-file na raw po ang OSG at hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Ayoko na po sanang pag-usapan yung detalye sapagkat nung hearing nga po nung Wednesday tayo ay pinaalalahanan, lahat ng nandoon ay pinaalalahanan ni Senior Associate Justice Leonin tungkol po doon sa parameters kung ano lang ang pwedeng pag-usapan at wag munang pag-usapan. Subalit at tayo po ay tutugon lamang dito sa pinalabas ng Philippine News Agency. Yung kanila raw pong sagot ay hinihingi ibasura yung ating petisyon. Meron na pong takdang araw na ibinigay ang Korte Suprema para gawin yung oral argument. At I think in recent history, if this is not the first time, but I think in recent history and in recent memory, dito lamang ho natin makikita na 3 araw sunod-sunod ang ibinigay ng Korte Suprema para ganapin ang oral argument. Ibig sabihin, ganito po kahalaga itong usapin ng constitutionality or unconstitutionality of the 2025 budget. So, wag po kayong mangamba. Ako'y bilang petitioner at bilang abogado, wala pong basehan itong sinasabing balita ng Philippine News Agency. At meron na po, maging panatag po ang inyong kalooban, meron na pong araw na itinakda ang Korte Suprema. In fact, 3 consecutive days were allotted and scheduled by the Supreme Court for the conduct of the oral argument dito sa ating inihain na kaso para ipawalang bisa itong immoral, illegal, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Huwag po nating kalilimutan na ang naging pundasyon at haligi at sandigan nitong 2025 budget ay yung blankong Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko na po sa inyo yan. Blanco yung Bicameral Conference Committee report that was ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Para lang refresh natin yung inyong mga alaala. Ang kahalagahan po kasi ng Bicameral Conference Committee report, pag yun po ay ratified, approved, and signed, at na-file na nga po sa Bills and Index Service ng mababang kapulungan, wala na pong galawan yun. Permis na po iyon. Hindi na pwedeng baguhin ng hindi ibinabalik uli sa plenaryo ng Senado at ng mababang kapulungan. Wala na pong ibang pwedeng gagawin doon kundi ang printing na lamang ng enrolled bill. At yun nga ho, hindi ibinalik sa plenaryo ng mababang kapulungan at ng Senado. So yun na po yung naging pundasyon ng 2025 GAA. Pwede ka ba magkaroon ng budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report? So ulitin ko, sa lahat po ng nag-message at nagtatanong, huwag po kayong mangamba, panatag po dapat ang inyong kalooban sapagkat nagtakda na po ang Korte Suprema ng 3 sunod-sunod na araw para sa oral argument na gaganapin dyan po sa Baguio sa April 1, 2, and 3 at naghahanda na po ang ating mga abogado sa gaganapin na oral argument. At ulitin ko nga ho,
just to again to refresh your memory, bukod sa nagtakda ng 3 sunod-sunod na araw ang Korte Suprema, ipinag-utos din ang pagharap ng Marikina Congresswoman Stella Kimbo na una nang nagsabing walang blanco at nung hindi na niya maitanggi na may blanco, itinuro ang mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Yun ang kanilang iipitin at ilalaglag. Kaya yung pangatlong kautusan ng Korte Suprema ay ang mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi o miyembro ng Technical Working Group na kinakailangan mag-attend din ho at magpakita at maging present sa April 1, 2, and 3 na oral argument. Yun po yung kinalabasan ng unang pagdinig tungkol dito sa ating inihain na kaso for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Pinagtatanggol po natin dito ay ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na tapat, malaya, demokratiko at patas na pinili si Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag po nating payagang nakawin ito ng iilang elitistang kongresista. Meron pong ginagawa yung isang grupo, yung sinasabing religious group na naglilikom daw ng 1 milyong pirma. Huwag po tayong padadala dyan. Bakit pirma? Muntik nyo na kaming mabudol dyan. Tatandaan ho ninyo last year, nung tinutulak nila yung huwad na People's Initiative para magtungo tayo sa Peking Charter Change. Ang ginagamit po nilang pirma ay yung pirma nung nakatanggap ng ayuda. Attendance sheet po yun na ginawa nilang kalakip ng kanilang huwad na petisyon for People's Initiative. Ganon din po ang gagawin nila. Itong grupo na nagsasabing kakalap ng 1 milyong pirma, bakit hindi ninyo gayahin ang ginawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kasama pa ang iba't ibang tao na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ipinakita nila kung gaano karami yung bilang nila. Mahigit 1 milyon. Yan ang gawin ninyo. Produce your 1 million warm bodies. Hindi pirma. Yang pirmang yan, bubudulin nyo na naman ang Pilipino. Mga kababayan, huwag po tayong pumayag. Labanan natin ang patuloy na pambubudol ng administrasyong ito at yung mga nagpapagamit para patuloy tayong budulin. Huwag tayong pumayag. Let us uphold, defend, and respect the Constitution. And how do we do that? By protecting the sacred mandate of the 32 million Filipinos who legally, democratically, lawfully, and constitutionally elected Inday Sara Duterte to be our Vice President. At bakit ho nila gustong tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang ating pangalawang Pangulo? Para mailuklok kung hindi man kamag-anak yung tau-tauhan nila bilang Vice Presidente. Yan po yung immediate term. For the long term, para po i-disqualify si Inday Sara Duterte pagdating ng 2028 election. Ulitin ko ho 4 na grupo ang takot na takot kay Presidente Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Sino po ito? Unang-una, yung mga drug syndicates, sapagkat sila ay hinabol ng puspusan ni Pangulong Duterte noong kanyang administrasyon. Pangalawa, yung pasensya na, yung ating mga kaibigan, yung interes ng Estados Unidos. Sapagkat naniniwala sila sa naratibo na ang mga Duterte ay ayaw sa kanila. Malayo po yan sa katotohanan. Ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, ay hindi pro-American, hindi rin siya pro-China. Siya ay pro-Filipino. Napakahirap pa namang intindihin yon. Wala siyang pakialam sa interes ng China, wala siyang pakialam sa interes ng US. Ang kanyang sinusulong ay ang tanging interes ng Pilipino lamang. Itong mga banyagang nagbabangga ang interes, secondary na lamang kay Pangulong Duterte. So, yun po yung pangalawa.
yung drug syndicate, yung US interest, tapos yung political elite. Yan po, yung political elite. At pangatlo, yung mga oligarko. Ito yung apat na malalakas na puwersa na takot na bumalik ang pamunuan o yung gobyernong may tatak Duterte na good governance at ayaw ng korupsyon. Itong apat na grupong to, yung drug syndicates, yung US interests, yung political elites at yung mga oligarko. So, bukod po kay Tatay Digong, bantayan po natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na bumoto at pumili ng malaya at naaayon sa ating saligang batas kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino, sinisikil na ang kalayaan nating mga Pilipino, wag po nating ipanakaw pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa iilang interes na grupo at higit pa sa iilang elitistang politiko. Kaya nga pong hamon ko sa inyo sisantihin nyo na po yung mga kongresistang pumirma diyan sa maanomalya at illegal at unconstitutional na verified impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte.